Kalimitan bilang estudyante, nananatili ang aral sa loob ng silid sa paniniwalang naroon lang ang bulwagan ng kaalaman, o kung hindi man, sa loob ng ating isipan. Nakukulong sa ideya na ang pag-aaral ay natatapos din sa minutong lumabas na sa akademya o pamantasan. Ngunit sa kabi-kabilang realidad ng ating mundo at lipunang ginagalawan, iyon din ang hamon sa sangka-estudyantehan kung ano ba ang higit nilang kakayahan bilang mga estudyante ng pamantasan. Tulad ng maraming kilusang mapagpalaya at tagapagtaguyod ng maraming advokasya, nakikiisa ang mga estudyanteng mulat sa katotohanan at kabutihan. Bunga ng transformatibong edukasyon, umaalago ang kilusang mag-aaral at aktivismo sa pakikibaka sa panulat. Iyon ang tinindigan ng nagdaang kilusang Kitsan Sarpe sa Burma, ngayong Myanmar, noong taong 1930. Mag-aaral sa mag-aaral. Iyon ang layunin ng kilusang Kitsan sa paghihikayat ng mga haliging kasapi ng kilusan sa kapwa nilang estudyante sa harap ng sitwasyong panlipunan at pampolitika noon sa Burma. Patunay na ang kanilang gampanin ay hindi nila ikinukulong sa silid ng pamantasan, lalo na't nahanap nila ang kanilang mga sarili sa panulat ng pakikibaka. Ang panitikang Burma sa tala ng kasaysayan ay masigla sa anyo nitong karaniwang patula. Taong 1113, mababakas ang kinikilalang pinakamatandang porma ng kanilang panitikan sa inscription nito sa bato. Marami sa mga ito ay dasal at tula ng mga maharlikang kababaihan. Pagdaan ng panahon sa ika-14 hanggang ika-19 na siglo, mumunting pagbabago sa estilo ng pag-uukit na sa mga dahon at nakatiklop na mga manuskritong tinatawag na parabaiks ang pinagbuti sa dating anyo nito. Hindi pa rin nawawala ang estilong pasulat ng panitikan. Ngunit, bit-bit ng makabagong manuskrito ang anyong pagguhit ng mga makukulay na elemento bilang bahagi ng panitikang Burma. Iyon ang simulain ng mayamang panitikan ng Burma at kung ipapalagay sa haba ng panahon at patuloy na progreso nito, hindi malayong umusbong pasana ang dibuhong dalisay ng literaturang Burma. Ngunit kalaunan, ang pagdating ng mga Briton taong 1855 ang nagpabago sa kapalarang panitikan ng Burma. Taong 1904, inilambag ang unang kinikilalang nobelang Burmese na Maung Ying Maung and Ma Mi Ma ni James Kyagyao na halaw sa Count of Monte Cristo ni Dumas. Patunay ang kauna-unahang adaptasyong nobela sa Burma sa impluwensya ng kanluran sa panitikang Burmese, bagaman para kay Kyagyao, may sarili pa rin siyang tindig sa katauhan ni Maung Ying Maung bilang pangunahing tauhan niya sa kanyang nobela. Sa katangiang lokal man at tingkad sa panulat ni Kyaw, ang paglangkap ng bagong forma ng literatura di umano isang paraan sa pagpapahayag ng mas klaro at mas epektibong karanasan. Sa makatuwid, sa kasaysayan ng panitikang kolonyal ng Burma, ipinanganak ang modernong pagtangan din sa intelektualisasyon ng mga Burmese. Ngunit kanino ba nakalinya ang intelektualisasyon? Hindi ba't sa mga Briton? Hindi hamak na ang pagpapayabong ng kaalaman ay bunga ng edukasyong kolonyal din ng mga Briton upang takpan ang halagahan at tradisyong Burmese. Higit lalo ng aral ng Budismo tungo sa Kristyanismo ng mga kanluranin. Kultura, edukasyon, panitikan at relihiyon, lahat ay naging lunsaran para sa mas madaling kolonyalisasyon sa Burma at sa isip ng mga tao rito. Bagaman noong 1920, matapos ang higit 7 dekadang pananahimik at walang habas na pagsunod, sumiklab ang diwang nasyonalismo at pagmulat ng nakararami, at kabilang narito ang kilusang Kitsan Sarpe mula sa pamantasang Rangoon. Sa pag-usbong ng kilusang makabayan, nagsimula na rin ang pakikisangkot ng mga estudyanteng manunulat sa pagpapakilos gamit ang panulat. Dekada 30 nagsimula ang mga mag-aaral mula sa pamantasan ng Rangoon na mamulat sa pangangailangan lumaya sa kolonisasyong Briton. Bago pa pagtibayin ang pampanitikang kilusan, nagsimula muna ang mga estudyanteng manunulat sa mga paligsahan sa pagsusulat na pinangungunahan ng Burma Education Extension Association at si Ginoong Furnival, isang Briton, ang kumalala sa giliw at husay ng mga mag-aaral.
Mula sa mga pagsasanay niya sa mga estudyante, iyon din na naging simula para tuklasin ang bagong boses ng panitikang Burmese. Time-testing literary movement or renewal of times kung isasalin sa Ingles ang pagpapakahulugan sa kilusang ito. Hangarin ng bawat isa sa kanila ang himukin ng kapwa nila mag-aaral at iskolar sa pamantasan na ialay ang husay sa panulat at lalong palawakin sa loob at labas ng institusyon ang kilusan. Sa lawak ng kanilang kilusan, maraming haliging kasapi ang higit na nagpamalas ng husay sa pagbalikwas tulad na lang ni Zhao Gi, Taypan Maungwa, Min Thu Won at Upe Maung. Isa sa mga tinaguriang talino ng pamantasan at nanguna sa kilusan ay si Yu Tenhan sa kanyang alias na Zhao Gi. Halo sa isang salamangkero sa mitolohiyang Burmese, isang makatang kritiko at mandudula. Noong panahon ng pag-usbong ng Kitsan, isa si Zhao Gi sa mga magtatapos sa kursong panitikan ng Ingles at Burmese. Bunsod nito, pangunahin sa kanyang mga gawa, maliban sa magsulat ng kritikal na tula at mga dula, isa na rin siyang aktibong tagasalin ng mga kanluraning panitikan sa anyong tula at dula. Isa na nga sa mga isinalin niya ay ang Le Bourgeois Gentilhomme ni Molière noong 1934. Pangunahin sa dulang ito ang pagpupuna sa parehong estadong burgis at proletaryo na mapapailalim sa katiwalian at pansariling interes. Inspirasyon ni Zhao Gi na hanapin ang bagong boses ng panitikang Burmese sa usaping politikal at panlipunan. Sa pagsibol din ng kilusan, pinakakinilala si Yu Saintin sa palayaw niyang Taypan Mangwa bilang mukha ng Kitsan. Kaiba sa estilong pangunahin sa pagsasalin bilang dekolonisasyon ni Zhao Gi, si Taypan Mangwa ang sagisag sa pag-alagwa ng panitikang Burmese sa kolonyang Gawi. Isa siyang manunulat ng mga orihinal na maikling kwento na kabilang sa mga inilimbag na una at ikalawang tomo ng Kitsan Ponbinmya at Kitsan Kabyamya taong 1934 at 1938. Malaking salik sa tindig ni Mangwa ang kanilang tagapayo at propesor sa pamantasan na si Upe Maung. Siya ang nanghuna sa pagpapatatag ng departamento ng Myanmar sa kanilang kolehiyo at sa lamin ng kanyang pagkilos ay ang paglilimbag din niya sa kanyang akdang Myanmar Sarpai Tamaing noong 1938 hinggil sa kasaysayan at progreso ng literaturang Burmese noon. Habang mga respetado mga haligi si Zhao Gi para sa kanyang mga kritikal na pagsusuri ng panitikang Burmese at kanluranin at si Taypan Maungwa para naman sa kanyang anyong prosa, ang ikatlong kumakatawan sa kabuuang imahe ng kilusan ay si Yu Won sa kanyang alias na Min Thu Won. Bagaman pareho sila ni Zhao Gi nakatuon sa katotohanan sa araw-araw ng masang Burmese, minahal ng kilusan si Thu Won para sa kanyang mga tula. Ang kanyang mga obra ay nakatuon sa mga tulang pambata, isa sa mga malaking muhon ng pagbabago sa panitikang Burmese. Ang kauna-unahang tulang pangbatang War So War Kwang Yao Twai Kilos ay naisulat lamang taong 1931 at bago pa noon ay wala pa talagang panitikan para sa mga bata. Ayon sa kanyang anak at dating Pangulo ng Myanmar mula 2016 hanggang 2018 na si Hit Kyaw, kalimitan sa panulaang pambata ay isinulat bilang pantulong sa mga batang matutuhan ang mundo sa mga simpleng elemento ng ibon, bituin, panahon at pinagmulan ng mga salita. Bukod pa sa simulain ng tulang pambata, nagsilbing punong patnukot din si Thu Won sa pahayagang pamantasan ng Rangoon at ng Khantak Lakwa o World of Books na isa sa mga pinakakilalang periodiko sa Burma noong dekada 20. Sa tatlong prominenteng haligi ng Kitsan sa panulaan at prosang Burmese, sangkot din ang kilusan sa pagpapakilos gamit ang dula at lalo sa larangan ng politika. Si Maung Bathung ay isang sekundaryang mag-aaral noong 1927 nang siya ay makilala ni Ginoong Farnival sa isang paligsahan sa pagsasalin. Mula noon, inimbitahan siya sa pamantasan ng Rangoon at itinalaga bilang isa sa mga patnugot sa Gantha Lauka kasama ni Min Thu Won.
Tulad ng binanggit, mula Kilusang Kitsan ay bumuo rin ng mga haliging kasapi nito ng samahang pampulitika ng mga mag-aaral na Yadanabon Association of Mandalay na isa sa 5 bumubuo sa mas malaki pang koalisyong Five Flowers Alliance. Mula sa anyong panulaan at dulaan sa korte, lumawak ang pagtangkilik sa prosa bilang makabagong anyo ng panitikan sa Burma. Gayon din sa kakulangan ng pagkilos na maging ganap na oposisyon ng pamahalaang Briton, humina palalo ang kilusan at representasyon nito sa panig ng gobyernong Wu Bape na konserbatibong Budismo pa rin ang sinasandigan. Sa makatuwid, hamon sa sangkaestudyantehan ang paigtingin pa ang kanilang boses sa usaping politika at paglaya gamit ang kanilang panulat. Ang dedikasyon nila sa pagsulat at pagmulat sa kapwa mag-aaral at mga scholar ng Rangoon ay mahalagang aspeto ng kasaysayang Burma kung sino sila ngayon bilang Myanmar. Paglipas ng ilan pang dekada, sa dekada 70, mas luminaw pa sa nakararaming Burmese ang diwa ng pakikibaka sa iba't ibang estilo ng pagsulat na tinatawag nilang kitpor o moderno sa pamamagitan ng mga tulang flarf at biswal. Saksi ang kasalukuyang Myanmar sa pagbabagong panlipunan na nangyari sa ika-19 na siglo, lalo na sa gampanin ng kabataan at sangkaestudyantehan sa pagpapalaya ng kanilang mga sarili. Patunay na hindi lang talaga sa loob ng silid natitigil ang pagkatuto at pagkilos. Pagkus, lunsaran lang ito sa lalong pagpapalaya sa realidad ng buhay sa Timog Silangang Asya. Bilang mga Pilipino rin, hindi nalalayo ang kanilang kasaysayan sa pinagdaanan din ng bansa sa pagpapalaya mula sa 3 okupasyong walang habas na pinagsamantalahan ang Pilipinas. Tulad din ng Kalakhang rehiyon, ang mga edukado rin ang nagsilbing daan sa pagmulat ng masa. Kaya hamon sa kabataang Pilipino, maging sa kabataan ng Timog Silangang Asya, ano pa ba ang kapasidad natin bilang pag-asa ng ating kanya-kanyang bayan at ng kolektibong rehiyon sa hinaharap? Lalo na sa iniwang masasalimuot na alaala ng kolonisasyon ng kanluran sa ating rehiyon, tulay ang panitikan sa ating pagkatuto at pagtataguyod sa mas maganda pang tatahakin ng susunod pang kasaysayan ng Timog Silangang Asya.